May I ask, Senator, what is your opinion on the calling of your kapanyero ni Congressman Uwo, si Senator Coco Pimentel, na abogado rin, barred up notcher pa, na mag-call ka na daw ng special session? Thank you. Hindi niya sinabing mag-call ako ng special session. Ang sinabi niya, magtawag daw ako ng caucus. Ang sagot ko, kahit na breakfast caucus, lunch caucus, dinner caucus, o merienda caucus yan, wala kaming pwedeng mapagkasunduan kaugnay sa pag-convene kung walang special session o hindi namin hintayin ng June 2. Pangalawa, sang-ayon sa konstitusyon, pwede lamang magpatawag ang Senate President ng special session kapag hiniling ko sa majority leader at pumayag siya, sa minority leader kay Coco Pimentel at pumayag siya, at kay Speaker Martin at pumayag siya, pero para sa isang dahilan lang, urgent legislation. Ang impeachment ay hindi urgent legislation. Anong gusto niyo, magbulungan tayo? Hoy, kunwari may urgent legislation, papa-request ako. Pero pag-usapan natin talaga impeachment eh. Yung palang mali na eh. Hindi ba? Pero sa ilalim ng konstitusyon, automatic magko-convene ang Kongreso kapag namatay na impeach o nagkasakit o na-incapacitate ang presidente o sinabi ng mayoriya ng gabinete niya na hindi na siya kaya mag-perform bilang presidente. Magko-convene ang Kongreso yan para pumili, para i-assume sa pwesto yung Vice President at pumili ng Vice President. Pag na-impeach, natanggal na incapacitate ng Vice President, automatic magko-convene din ang Kongreso para pumili ng Vice President ang Pangulo at i-confirm namin. Kapag nag-declare ng martial law o gera ang Pangulo, automatic magko-convene din ang Kongreso. Pang-apat, para i-canvass at iproklama ang nanalong Presidente at Vice Presidente sa eleksyon. Yun lamang ang apat na pagkakataong automatic kami magko-convene, hindi binanggit ang impeachment, at iisa lamang ang pagkakataong pwede ako humiling ng special session. Wala rin kinalaman ang impeachment doon. At alam ni Senator Pimentel yan, kaya caucus ang hiningi niya. Pakisagot naman, Senate President. Doris, yes. Merong mga sinasabi, lalo na yung mga nasa mga constituents ko ba, partner, mga masa, bakit ba yung si Chis Escudero ay nagde-delay yung tactics? Oo, parang ganun ang impression. Oo, kasi tama yan. Intindihan yung mga masa, baba natin, Senate President. Bakit yan, ganyan ang posisyon mo? Doris, masa yan nagalit kay VP Sara. Masa yan na ayaw kay VP Sara. Sinabi ko ng dati pa, ang mga biased at partidista, pabor o kontra kay VP Sara, pabor o kontra sa impeachment, hindi naming bibigyang bigat ang mga sinasabi. Dahil meron ding masa, Doris, na ayaw matuloy ang impeachment. May masa na ayaw magkahiwa-hiwalay at mag-away tayo dahil lamang dito. Mas maraming masa, naniniwala ako, na gusto sana magkasundo-sundo at magkaisa tayo at hindi mag-away at magbangayan. Pero bilang katugunang diretso sa katanungan mo, hindi ko dinedelay. Hindi ko lang minamadali. Okay. At para i-delay ito, ibig sabihin, nakalagay talaga sa batas at hindi namin sinusunod dahil tamad kami. Hindi kami tamad. Babalik ko. 2 oras bago kami nag-adjourn, dun final ng Kamara. Disyembre pa, nandun yung mga reklamo. Inupuan nila, nagpabanjing-banjing sila. Pagkatapos nila magpabanjing-banjing ng 2.5 buwan, tingin mo may karapatan silang madaliin kami ngayon? Pangalawa, kung pagbabasihan natin ang President, ang corona impeachment inihain, may 1 week pang sesyon ang Senado. Hindi nag-convene para mag-trial. Ang Gutierrez impeachment, may 1 araw pang buo ang Senado. Hindi rin nag-convene ng impeachment court. Senate ang trial, mahigit 1 buwan. Dahil yun yung tumugmang recess o resumption muli nila sa sesyon nila na pinagkasunduan sa kalendaryo sa Kamara. Hindi nag-adjust, hindi nagpatawag ng special session. Ngayon, kung yan ang mga president natin sa impeachment, bakit natin biglang babaguhin yung nakagawian, ika nga, dahil lamang sa kaso ni VP Sara, lalabas talagang sinisingle out siya. Lalabas, hindi nagiging parehas ang Senado. Lalabas, may pinapabura na agad na hindi pa nagsisimula ang paglilitis. Ama. So, Senate President, yung pinadala yung sulat sa mga partidos, di ba sinabihan nyo na rin si Vice President Sara ng schedule? Ano po? Ng proposed schedule in the interest of transparency, pero hindi pa pinal yan, Alvin, Doris. So wala pa, nothing is final. So, kailan magiging pinal yan?
kapag ka nag-convene ang Senado sa June 2 at kinonfirm yung schedule na yan o binago ng konti o malaki yung schedule na yan. Ayun. Yun ang talagang, yung impeachment court ang magdedetermine ng schedule na. Pero pinag-aaralan lamang namin para walang magulat, walang mabigla. At isa pa, sa mga nagmamadali, Alvin, ang payo ko na lang siguro ay mag-aral na lang muna siguro sila at galingan. Dahil kapag ka nagsimula ito, baka mamaya dun sila hihingi ng oras at kung ano-anong arte. Sa haba ng panahon, wala na silang dahilan na hindi maging handa pag nagsimula ang paglilitis. Ayun. The oo. prosecution team left the group. Yes, oo. sabi ng prosecution, but it is my time to shine. Maliban na lang po dito sa interesting interpretation noong pong forthwith, pwede ho kaya? Kasi dito po binabanggit niya, alam naman daw niya yung verbal legis rule na binabanggit po ninyo sa inyong sulat. Opo. Pero ang kanya po ditong interpretasyon, hango po sa jurisprudence 1902, 1928, and 1935 ay ang ibig sabihin daw nun within reasonable time at hindi po immediately, hindi agad-agad, hindi karaka-raka. Ano pong masasabi dito? Yung mga sinight niyang mga kaso na nag-interpret daw ng salitang forthwith, sigurado ako yung salitang yun, hindi yun yung nasa constitution natin kasi 1987 pa tong constitution natin eh. So kung meron mang ini-interpret yung mga old cases na yun, very old cases, ibang ibang batas, siguro batas yun o baka lumang batas. Pero ito sa pagkasulat po ng ating constitution, sinabi trial by the Senate shall forthwith proceed. Tapos kung makikita natin na meron pang isang rule sa ating constitution na bawal abalahin ang opisyal na mataas by impeachment cases na sobrang dalas. Kaya merong 1-year rule na isang beses mo lang abalahin sa impeachment yung mga matataas na opisyalis natin sa kada taon. Kung ipagsama mo lahat yung mga rules na yan, makikita natin na ang impeachment ay isang importanteng procedure kasi kailangan na malaman ng taong bayan kung ano ang totoo, guilty ba or not guilty, at saka kailangan protektahan din natin yung mataas na government official para matapos na rin ang impeachment laban sa kanya. Gusto na rin malaman pati noong impeached official kung patuloy ba na istorbo itong kaso ko o tapusin na o tapos na para pwede na ako mag-concentrate sa trabaho ko. Ganon yung spirit dyan sa Constitution. Kaya pag-interpret natin sa forthwith, ibig sabihin yan agad. So isunod na agad yung paglilitis sa Senado without any delay. So balik din ako, Manong Ted, balik din ako sa dati kong analysis eh. Walang nagbago sa aking analysis kahit pinapakinggan ko ang ibang may contrary opinion, si SP. Mali eh. Kasi nung kami nag-usap ni Senate President, binisita niya kasi ako sa Marikina. Yan yung pagkatapos nung pinablish na niya yung schedule niya. Tinanong ko siya, Senate President, can I make the assumption that itong linabas mo na mga detalye, may kalendaryo ka na, meron ka pang ibang mga proposed ideas, ito ba ay nakonsulta mo sa majority? Ang sabi niya sa akin, tama yung assumption mo. So, gano'n na po yun. So, let it be. Let it be. So, alam ko na kumpiyansa at malakas ang loob ng Senate President kasi nakonsulta na niya yung kanyang posisyon sa kanyang grupo sa majority. So mukhang gano'n na nga, Ted, ang nangyari. Kaya walang nagbago. Suportado naman pala ng majority kahit yung original position or opinion ni SP Cheese. So siguro, ako tuloy-tuloy lang akong ipapaliwanag ko yung aking posisyon hoping na merong magbago ng isip. Lalo na ng member ng majority sa Senado ngayon, yung member ng majority ngayon. Kasi nasayang na yung isang buwan, so pwede pa tayong ma-save natin mga 3 buwan pa. O pwede pa natin ma-save yan. Save, anong meaning ko ng ma-save? Yung magamit yung oras pa, na maumpisahan na yung mag-convene na kami as a court, tapos pasagutin na yung impeached official, pasagutin na yung mga prosecutor, and then pag matapos na lahat ng preliminary motions o preliminary matters, malay mo, nakaumpisa ng trial, yung presentation of witnesses and evidence. Ang nangyari ngayon, sa debate lang natin sa meaning ng forthwith, naubos na 1 buwan.
Tapos, isang buwan na. Ang aking main point ngayon is yung kautusan Okay. ng konstitusyon sa Senado na umpisahan agad ang paglilitis ng impeachment sa Senado. Yun ang sa tingin kong nalalabag. Pagka June 2, February 5 yan pinail, June 2, March, April, May, 4 na buwan. Hindi na yun sumusunod sa utos ng konstitusyon na kilusan agad, isunod agad ang paglilitis. Kaya nga tayo nasasayangan kasi nga pwede na sana nag-oath kami ngayon tapos pasagutin na namin yung impeach official kasi may 10 days yan eh. Padala ng summons, bigyan ng 10 araw sumagot. Tapos ang panel of prosecutors meron 5 araw para sumagot. So, kalahating buwan na kagad yun, ha? So, sayang ba? Sayang kasi walang magagawa sa substance. Pag sinabi nating substance, yung Actual. ang pinapakilos. Ang pinapakilos mo na yung yung na-impeach na opisyal. Saka yung mga prosecutor. Walang magagawa sa substance hanggat hindi pa nakakonvene ang korte. Ang manifestasyon na nakakonvene na ang korte ay nanunumpa na yung nanunumpa na yung membro ng korte. So Senate President mag-oath yan, ang mga senators mag-oath yan. Ang aking point, pwede na nga namin gawin yan eh. Pwede na namin sana ginawa yan ngayong araw, pwede namin gawin yan next week kasi ang aking point, hindi kami kailangan naka-legislative session, pero naka-court in session kami. Court in session, hindi legislative session. Kung ganun po, no, na June 2 pa ang resumption po ng inyong sesyon at ngayon po ay Marso 3 pa lamang, paano po yung usapin ng pagbubuo so far po ng mga importanteng mga paghahanda dito gaya ng binabanggit niya? Yung pong ating rules ng impeachment. Meron ho ba kayong panukala dito kung sakasakali para kung ganun talaga ang kanyang gusto mangyari na June 2 pa ito para kahit pa paano mabawasan ka na kayo ng trabaho by June 2. Kahit pa paano mabawasan ka na kayo ng trabaho by June 2. Kahit pa paano mabawasan ka na kayo ng trabaho by June 2. Kahit pa paano mabawasan ka na kayo ng trabaho by June 2.